Nasanay kasi tayo nga mga abyan dahil tayo mga Pilipino, ating expectation pagdating sa reliyon, ang gusto lang nating marinig, oh praise the Lord, hallelujah. Ganun ba? Hello, magandang araw pong muli sa inyong lahat mga abyan. Ginawa ko po itong bidyong ito para sagutin po natin si Jay Parolan. Isa po nating viewers na nag-comment sa ating Reels video. At ang sabi niya, yung puno mo, nung nabubuhay pa, malakas ang tinig. Malakas magmura sa ibang relihiyon. Lilinawin ko lang sa iyo, Jay Parolan, hindi po nagmumura ang kapatid na Eli Soriano. Kung siya man po ay gumagamit ng salitang tanga, gago, tarantado, etc., dahil siya po ay mangangaral, hindi po maiiwasan yon. At yung paggamit po ng mga salitang gago, tarantado, ay dapat po yun ilapat dun sa mga talagang taong gago at tarantado. Tatanungin kita, abyan, anong itatawag mo dun sa ama na nire-rape niya ang kanyang anak? Anong tawag mo dun? Banal? Reverendo? Ganun ba tawag mo dun? Kung ako nga yung gagamit ng salita na ilalapat ko dun, hayop yun eh. Kasi hayop lang ang gumagawa na sisipingan niya yung kanyang sariling anak. Alam mo abyan, kasi nasanay tayo na tayong mga Pilipino, masakit man isipin, nasanay tayo dahil sa kawalan nating malay sa banal na kasulatan sa Biblia. Akala natin pagdating sa relihiyon, puro praise the Lord, hallelujah. Ganun ba ang gusto nating marinig? Si Brother Eli, mangangaral na tapat. Hindi siya nagpukunwari. Hindi siya ipokrito. Pag talagang yung salita dapat ilapat dun sa dapat lapatan, siya sabihin niya yun. Ano sasabihin mo dun sa mga pastor na niluloko niya mga membro niya? Hindi ba gago yun? Gago yun eh. Nasanay kasi tayo nga mga abyan dahil tayo mga Pilipino, ang ating expectation pagdating sa reliyon, ang gusto lang nating marinig, oh praise the Lord, hallelujah. Ganun ba? Hindi po ganun. Mag-aral po tayo ng mga salita sa Biblia at kung sino ang dapat lapatan ito. Si Moises gumamit ng salitang kaululan. Kailan? Nung rinape ni Prinsipe Sikem yung anak ni Jacob na babae na si Dina. Ginamit ni Moises yung salitang kaululan. Si Pedro gumamit din ng salitang kaululan yon. Maraming mga salita sa Biblia mga abyan na masakit na kaya yun ginamit dahil may paglalapatan ng salita na yon. Sana nasagot ko yung iyong comment. Ayan abyan, ang masasabi ko sa'yo, magsuri ka, buksan mo ang puso mo, wag mong unahin yung pagkatisod mo kay Brother Eli. Buksan mo lang ang isip mo, makinig ka, pag-aralan mong mabuti. Pag-aralan mong mabuti, isipin mong mabuti, tama ba yung sinasabi niya o hindi. At kung tama, kahit parang sa tingin natin tisod tayo dun sa nagsasalita, pero yung sinasabi niya ay tama, wag tanggapin natin yung nagsasalita.